Guys, so may nagtatanong about dito sa delivery namin. Bali guys, yung presyo ng bote dito is magkaiba po sila. So, I think kung hindi ako nagkakamali, nasa 300 plus Nepali rupees ang per bottle po nito kung wala pa kayong jar. And pag mayroon na po kayo, sa kada order na lang is nasa 40 rupees na lang po yung tubig. So regarding naman po sa refilling station, wala po yan dito. Magkaiba po. And dito guys, napakadami po nila. Basta napakadami guys. Hindi mo malalaman kung ano-ano ang mga pangalan. Basta ang dami na nila. Pero alam nyo ba guys, yun na nga ang concern ni Ama din kung bakit ayaw niya kaming gumamit ng water bottle. Dahil sa Nepal ay mayroon pong mga issue na may mga microplastics po na nakamix sa mga tubig na yan. So may nakitaan na kasi ang isang company ata, pero hindi ko lang alam, and I think kaya talagang sine-check nila ng maigi kasi dito hindi mo talaga na safe and malinis kasi alam nyo naman dito guys, hindi sila ganun ka-advance talaga. At wala rin kasi kaming choice. So kaya ayun, lunukin na lang yung mga microplastic. At saka hindi talaga kami guys, gumagamit niyan o bumibili sa mga bote-bote dahil meron po kaming filter. Ang filter po hindi naman siya ganun kamahal kung tutuusin. Ito yung naging priority namin ni Deepak nung dumating kami dito sa Nepal. Kasi yung tubig dito guys, kahit sa mga bote-bote, duga kulo-kulo yung tiyan ko ba. Ayan, nabili namin ni Deepak yan sa 15,000 Nepali rupees and napakalaking tulong po. Yan talaga masasabi ko safe dahil may filter po siya and talagang galing siya sa gobyerno na tubig direct. So yan yung aming ginagamit. So ngayon, kaya kami napapa-order lang naman, gawa nga ng hindi po namin pwedeng gamitin yung tubig previously. Kasi nga, galing po siya ng deep well and hindi po pwedeng inumin. So, hopefully, bukas or by Sunday, babalik na kami sa filter kung kaya pinapaubos na namin yung mga water bottle namin. So, I hope nasagot ko yung question ni ma'am sa akin. Maraming salamat sa iyong tanong. Maulan na hapon. Andito si Kanchi guys, dumaan siya kasi binigyan niya kami ng gulay. She gave us vegetables from the village, yung pinadala ni auntie. And they're organic, simi and kakro, means cucumber. Maya pakita ko sa inyo guys. And binigyan ko siya ng barley. Ayan, sabi ko minom ka kasi masyadong mababa ang kanyang dugo. Very, very gloomy and rainy. Still raining? Yeah, little. Dito lang kami guys, usap-usap. Salad ni Deepak. Ay, si Mandira, wala siyang choice. Umalis na lang siya talaga kasi nga, pupunta pa siya ka auntie, kukunin niya yung bigay ko na, na peach. So, minessage niya si auntie. Yung ulan guys, hindi pa rin natigil, kaya wala siyang choice, kailangan yung umalis. So, ito yung mga pinamigay nila sa atin. Ito ay fresh sa kanilang garden. Nakita nyo nung pumunta tayo. May dalawa silang cucumber doon na nakita natin. So, ito yun. Tingnan nyo guys, oh. Ang galing. Tapos yung mga simi, nag-harvest sila para ibigay lang sa atin. At ito, galing ito ng village. Hiningi ito ni auntie sa kapitbahay nila. So, nabigyan tayo. Tikman natin ito guys bukas. And ito na yung salad na ginawa ko para kay Deepak. Kasi nga, mga na si Deepak hindi nagra-rice guys, more than 1 week. Mabigat din naman yung kinakain namin na yung millet na roti. Tapos, nagluto ako ng talong dahil si Yuan favorite niya po yung talong. Ang longganisa ko is last na lang yung kinain niya kanina, ubos. Naghingi pa, sabi ko, anak, magagawa lang ulit si mama. O yung ginawa ko, nilagyan ko siya ng maraming spring onions, tapos kamatis at sibuyas. Alam nyo guys, isang piraso lang ito na talong,
At nilagyan ko siya 2 itlog dahil malaki itong talong na ito. So, ayan. At si Deepak naman, boiled egg, 2 yung kakainin at salad. Yung kanina nakita nyo yung kinain namin, yun, nung tanghali. Tapos ako ay kakain ng rice. Yun lang, si Johan, pinaligo ko na dahil basa si Johan. Umuwi siya dahil nga umulan. Kumain muna yung bata dahil gutom. So ngayon nasa banyo na siya. Sabi ko, anak, maligo. Gusto ko lang ipakita sa inyo na kahit alas 7 na pasado dito ay maliwanag pa rin. At ang kaingayan ng mga palaka ang inyong maririnig. Ito yung kaninang nagtrabaho dito. Grabe si kuya. Anong oras siya nag-start? Tapos, mga na siya na, tapos naulanan siya dito. Siya lang talaga mag-isa niyan, guys. Nag-ayos. Kasi magtatanim nga sila ng palay. Yan, tingnan nyo. Maitim pa rin yung ating kaulapan. At maulan, maganda ang panahon natin dahil hindi mainit. Pero alas 7 na, maulan pa rin. Tingnan nyo. Yan. Hindi ito titigil kagaya kagabi. Kakain na siya, ready naman na. Itlog na lang yung niya. Itlog, 2 itlog, tsaka yan. Kasi may time siya sa dinner, may time siya sa brunch niya. Ang snacks niya, ang iniinom niya lang pag snacks time is black coffee lang. Tingnan niyo yung tiyan ko, Ayan. Pero hindi man ako mataba, guys. Feeling ko lang yan. Feel ko lang yan, guys. Pag may mga bilbil ako konti, ay masaya na ako niyan, guys. Kung alam niyo lang, wish ko talaga ang tumaba. So, ayan, balatan ko lang ito, guys. The next day. Good morning. Happy Sunday. Inom tayo barley. Dito kami ni Johan. May time pa. So, may time pa siya manood ng favorite niya. Kasi yung bus niya ay 8 o'clock naman dumadating. Napalamig ko lang to konti. Kumain ako ng saging at nag-inom na ako ng warm water. Si Johan, nag-fried rice po ako and 2 sunny side up ang breakfast and Milo. Sinisimulan ko na. Ito yung mga binigay nila ni Kanchi na galing sa garden nila. Hinati ko. So, inano ko, guys, Pinaghati-hati ko ng ganito dahil ito yung lulutuin ko for today. Bali, sasabawan ko ito, guys. Igigisa ko, lagyan ko siya ng patatas. At may konting upo tayong natira. Nakabili tayo, di ba, ng malaki. So, may natira ako nito. I-mix ko yan with patatas. Very simple lang. Ayan na, guys. So, maghiwa na ako ng patatas. Okay, guys, habang tayo ay nag-aantay ng yan lang yung lulutuin ko dahil pinaghalo-halo ko na naman ulit yung mga gulay and then lulutuan ko na lang si Deepak mamaya yung millet niya and tapos yung salad niya, yung green salad niya, guys. Palutuin ko lang yung gulay ko and 10:24 na dito. Actually, kumain na po ako. Kinain ko yung natirang fried rice ni Johan and yung munta ko yung gulay dahil nagutom po ako. And si Deepak na lang mamaya. Hindi ko alam kung anong oras siya babalik dahil 10:30 na. So, mamaya-maya konti. Pag after nito, lalabas ako, bibili ako ng mangga dahil isang piraso na lang po yung mangga ko. Bibili ako. Mura sana dun, sa binibilhan ni Ante. 5 kilo, tag 70 per kg. Kaso lang, kinukontrol ko ngayong kain ng mangga ko. Guys, kasi pag madaming mangga dito, madami din makakain natin. So, hindi maganda sa sugar. Thank you sa nag-comments. Maraming salamat. Appreciate ko po. So, ayun, guys, at sobrang ingay na yung aking pressure cooker dito. Okay, guys. So, ito na yung aking niluto. Luto na po siya. Patatas, yung ating opo, at yung ating beans. So, ayan siya, guys. At nilagyan ko siya ng coriander. So, maglinis na ako sa kusina.